Baog ka, Lira! Isang tuyong sanga na walang silbi sa pamilyang ito. Ang boses ni Mama Maria ay parang latigo sa aking pandinig habang nakaluhod ako sa sahig ng sarili kong bahay. Habang ang asawa kong si Gian ay tahimik lang, hinahawakan ng kamay ng ibang babaeng buntis. Akala nila, durog na ako. Ngunit sa bawat patak ng aking luha, may namumuong bagyo. Sino nga ba ang tunay na baog? Ang matris ko o ang inyong mga konsensya? Baog ka, Lira. Isang tuyong sanga na walang silbi sa pamilyang ito. Huwag mo nang balak na manganak pa dahil ayon sa doktor, hinding-hindi na mangyayari iyon kahit lumuhod ka pa sa lahat ng santo. Ang mga salitang yon ni Mama Maria ay tila mga bubog na direktang isinaksak sa aking dibdib. Wala itong pasubali, walang bahid ng pag-aalinlangan, at higit sa lahat, walang bakas ng awa. Ang tinig niya ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng aming unit. Ngunit mas matindi ang hapdi na idinudulot nito sa aking pagkatao. Sa mga sandaling iyon, hawak ko pa ang sandok. Kasalukuyan kong tinitimplahan ang paboritong sinigang na hipon ni Gian. Bumili pa ako ng pinakamalalaking hipon sa palengke kaninang madaling araw. Tiniis ang putik at siksikan para lamang maipaghanda ang aking asawa ng isang espesyal na hapunan sa kanyang pag-uwi. Ang bango ng sampalok na humahalimuyak sa kusina ay tila naging amoy ng lason sa aking pangamoy. Ang init ng kalan na kanina ay nagbibigay sa akin ng kagalakan bilang isang asawa ay biglang naging apoy na tumutupok sa aking dangal. Dahan-dahang lumapit sa akin si Mama Maria. Ibinagsak niya sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol ang isang puting sobre. Ang tunog ng papel na tumama sa matigas na ibabaw ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Mas malakas pa sa anumang pagsabog na narinig ko sa buong buhay ko. Ito ang resulta ng aking laboratory test, ang hatol na magtatakda ng aking kapalaran sa bahay na ito. Basahin mo, Lira, para hindi mo sabihing iniimbento ko lang ang kamalasan mo. Pagpapatuloy ni Mama Maria habang nakataas ang isang kilay. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na rosaryo tuwing hapon ay ngayon ay nakapamaywang, handang manuro at manakit. Saan ka ba gawa? Sa semento? 5 taon na kayong kasal ni Gian, pero kahit anino ng apo ay hindi mo maibigay sa akin. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ikaw ang may diferensya. Ikaw ang sumpa sa pamilyang ito. Hindi ako makakibo. Ang aking lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Ginagawa itong tuyot at mahapdi. Naramdaman ko ang unti-unting panginginig ng aking mga tuhod. Ang hawak kong sandok ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may ingay na gaya ng pagsabog, kundi isang mapurol na tunog ng kahoy na tumama sa sahig, kasunod ang pagtalsik ng mainit na sabaw sa aking paanan. Ngunit hindi ko naramdaman ang paso. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting paghinto ng pintig ng aking puso. Sa likod ni Mama Maria, bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok si Gian, bit-bit ang kanyang briefcase. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata, ang pawis sa kanyang noo, na madalas kong punasan ng may pagmamahal. Ito ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, ang lalaking nangako sa akin sa harap ng altar na sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Gian, pabulong kong tawag sa kanyang pangalan. Ang aking boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, mahina at puno ng pagsusumamo. Umasa ako na lalapit siya, na yayakapin niya ako at sasabihing magiging maayos din ang lahat. Umasa ako na ipagtatanggol niya ako laban sa matatalim na dila ng kanyang ina. Ngunit tumigil lamang siya sa paglalakad. Tumingin siya sa puting sobre sa lamesa, pagkatapos ay tumingin sa akin. Walang emosyon ang kanyang mukha, walang galit, ngunit wala ring awa. Ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa sa mga mura ni Mama Maria. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning kapag nakikita ako,
Ngayon ay tila dalawang madilim na balon na walang hangganan. Totoo ba, Lira? Maikling tanong ni Gian. Ang boses niya ay patag. Parang nagtatanong lang kung anong ulam namin. Gian, hindi ko alam. Baka pwedeng ulitin ang test. Baka nagkamali lang ang klinik. Pilit kong paliwanag habang ang mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa aking mga pisngi. Ang bawat patak ng luha ay parang asidong nagpapainit sa aking balat. Nagkamali? Lira, 3 doktor na ang pinuntahan natin nitong mga nakaraang buwan. Laging ganyan ang sinasabi mo. Sagot ni Gian sabay buntong hininga. Inilapag niya ang kanyang gamit at hindi man lang ako nilapitan. Actually, pagod na rin ako. Pagod na akong umasa sa wala. Akala ko ba, alagang-alaga mo ang sarili mo? Akala ko ba, handa ka nang maging ina? Lumapit si Mama Maria sa kanyang anak at hinawakan ang balikat nito. Nakikita mo na, Gian, sinasabi ko na sa'yo noong una pa lang. Hindi siya ang tamang babae para sa'yo. Isang ulilang lumaki sa swerte. At ngayon, pati ang pagkakataon mong magkaroon ng sariling anak ay ninakaw niya rin sa'yo. Sayang ang dugong nananalaytay sa atin kung hahantong lang sa isang babaeng hindi man lang makapagpatuloy ng ating lahi. Tumingin muli sa akin si Gian. Sa pagkakataong ito, may halong inis na sa kanyang mga mata. Siguro, kailangan nating pag-isipan ang sitwasyon natin, Lira. Hindi pwedeng ganito na lang tayo habang buhay. Kailangan ko ng tagapagmana. Kailangan ng pamilya ko ng kasiguruhan. Tinalikuran ako ni Gian at sumunod sa kanyang ina, patungo sa silid kainan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kusina, sa tapat ng kalan na patuloy na nagpapakulo sa sinigang na wala ng kakain. Ang singaw ng pagkain ay tila isang mapait na paalala ng aking mga pagsisikap na nauwi sa wala. Ang bawat gamit sa bahay na ito, ang mga kurtinang ako ang pumili, ang mga bulaklak na ako ang nag-ayos, ang mismong sahig na ako ang naglinis, ay tila biglang naging dayuhan sa akin. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Hinawakan ko ang aking tiyan, ang bahaging sinasabi nilang walang silbi. Parang may isang malaking butas sa loob ng aking pagkatao na dahan-dahang lumalamon sa aking kaluluwa. Ang katahimikan sa paligid ko ay nababasag lamang ng mahinang bulungan ni Gian at Mama Maria mula sa kabilang kwarto, mga bulong na tila naghahati-hati sa mga labi ng aking durog na puso. Tumayo ako doon, hindi gumagalaw, habang ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa aming tahanan. Ang aking mga mata ay nakapako sa puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Ang hatol ay nailabas na at ako ay napatunayang nagkasala sa isang krimen na hindi ko naman ginusto. Sa loob-loob ko, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa aking isipan. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang kasalanang hindi ko ginawa? At sa kabila ng lahat ng aking sakripisyo, bakit parang ako pa ang naging basura sa gitna ng palasyong binuo ko para sa kanila? Nasaan ang katarungan para sa isang pusong wala namang ibang ginawa kundi magmahal? Konting tiis na lang, Gian. Konting tiis na lang at mapapaalis na rin natin ang baog na yan sa bahay na ito. Isang pirma na lang sa dokumento at magiging sayo na ang lahat. Ang titulo, ang pera at ang kalayaang pakasalan, si Stella. Ang tinig ni Mama Maria ay hindi na ang malamig na tinig na narinig ko sa kusina kanina. Ngayon, ang kanyang boses ay puno ng tamis, isang malapot at nakakasulasok na tamis na tila lason na dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig. Nakatayo ako sa labas ng kanilang silid, bit-bit ang isang baso ng mainit na gatas na itinimpla ko para sa kanya. Kahit sa gitna ng aking pighati, nanaig pa rin ang aking pagiging mapagkalinga, ang aking pagpapakumbaba, na baka sa pamamagitan ng munting serbisyong ito ay mabawasan ang galit nila sa akin. Ngunit ang baso ng gatas sa aking kamay ay nagsimulang manginig. Ang puting likido sa loob nito ay lumilikha ng maliliit na alon, tila sumasabay sa marahas na pagpintig ng aking puso.
Pero ma, paano kung tumanggi si Lira? Ang boses ni Gian ang sumagot. Ang boses ng asawa kong kanina lang ay tila pagod at walang pakialam. Ngayon ay gising na gising at puno ng kasakiman. Mahal niya ang bahay na ito. Alaala ito ng mga magulang niya. Hindi niya basta-basta ibibigay ang titulo. Iyon na nga ang kagandahan ng plano ko, anak. Tumawa ng mahina si Mama Maria. Ang tunog ng kanyang tawa ay hindi katulad ng sa isang lola na nagagalak, kundi katulad ng isang mangkukulam na nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Dahil naniniwala siyang baog siya, pakiramdam niya ay may malaki siyang utang na loob sa atin. Dahil hindi mo siya iniwan agad, gagamitin natin ang kahihiyang iyon. Sasabihin natin na ang pagpirma sa dokumento ay ang tanging paraan para mabayaran niya ang pinsalang idinulot niya sa pangalan ng pamilya natin. At kapag nakuha na natin ang pirma, itatapon natin siya sa kalsada kung saan siya nararapat. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa pasilyo ay tila nawala. Iniwan akong humihingal sa gitna ng kawalan. Ang bawat salita nila ay tila mga martilyong dumudurog sa bawat buto ng aking katawan. Ang medical report na kanina ay nagpabagsak sa aking mundo. Ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang huwad na hatol na niluto ng sarili kong biyenan upang nakawin ang tanging natitirang alaala ng aking mga yumaong magulang. Ang galing mo talaga, ma. Narinig kong sabi ni Gian. Narinig ko ang tunog ng pag-upo niya sa kama, ang paglangit-ngit ng kutsyon sa ilalim ng kanyang bigat. Excited na si Stella. Sabi niya, gusto niyang baguhin ang pintura ng sala. Masyado raw kasing cheap ang taste ni Lira. Hayaan mo, anak. Sa oras na mapirmahan niya ang donation papers at mailipat ang lahat sa pangalan mo, si Stella na ang magiging reyna ng bahay na ito. At ang apo ko ay isisilang sa isang marangyang tahanan, hindi sa kung saang eskinita lang. Sa mga sandaling iyon, hindi ko mapigilan ang aking mga mata na magdampi ng mga luha, ngunit ang aking paningin ay apektado ng aking mga damdamin. Mahigpit kong kinagat ang aking labi, ramdam ang pait at alat na dulot ng aking emosyon. Kailangan ko ng lakas upang manatiling tahimik. Kailangang pigilan ang lahat ng pagnanais ko na magsalita at ipahayag ang mga bagay na hindi ko kayang ipakita. Ngunit sa kabila ng lahat, ano ba ang magagawa ko? Ako'y mag-isa. Ang pamilyang itinuring kong mundo ay sila palang uubos sa aking pagkatao. Dahan-dahan akong umatras. Ang bawat hakbang ko sa makapal na carpet ay hindi lumilikha ng tunog, ngunit sa loob ng aking isipan, ang bawat paggalaw ko ay tila isang malakas na hiyaw. Nang pagtataksil, ang baso ng gatas na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Pagdating ko sa kusina, dahan-dahan ko itong inilapag sa lababo. Ang tunog ng salamin na tumama sa metal ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig. Tila isang babala na ang lahat ay malapit ng matapos. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang masayahin at mapagmahal na Lira. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, napalitan ng isang madilim na apoy na ngayon ko palang naramdaman sa buong buhay ko. Sila ang pumatay sa aking puso. Sila ang nagnakaw sa aking kakayahang magtiwala. Naisip ko ang aking ina. Naalala ko ang kanyang huling bilin bago siya pumanaw. Lira, ang bahay na ito ay hindi lang mga dingding at bubong. Ito ang iyong proteksyon. Huwag mong hahayaan ang sinuman na kunin ito sa iyo. Isang malamig na determinasyon ang dahan-dahang namuo sa aking dibdib. Kung akala nila ay sapat na ang kanilang kasamaan para luhuran ko sila, nagkakamali sila. Kung akala nila ay mananatili akong bulag at bingi sa kanilang mga plano, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha ko ang aking telepono. Ang liwanag nito ay tumama sa aking mukha, na nagmukhang isang multo sa dilim.
Pinasok ko ang aking silid at sinimulang i-delete ang lahat ng mga larawan naming dalawa ni Gian. Ang mga bakasyon, ang mga anibersaryo, ang bawat pekeng ng ngiti na ibinigay niya sa akin. Ang bawat pag-click sa delete ay tila isang paghiwa sa aking nakaraan. Narinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa pasilyo. Ang mahinang kalos ng tsinelas ni Mama Maria ay papalapit sa aking kinaroroonan. Mabilis kong itinago ang telepono sa ilalim ng unan at humiga. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng aking katawan. Bumukas ang pinto ng aking silid. Isang manipis na linya ng liwanag mula sa pasilyo ang pumasok at doon, sa gitna ng liwanag, ay nakatayo ang anino ni Mama Maria. Hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya doon. Pinagmamasdan ako sa dilim. Ang kanyang presensya ay tila isang masamang espiritu na naghihintay sa aking huling hininga. "Lira, tulog ka na ba?" Pabulong niyang tanong. Ang tinig niya ay tila nag-aalala. Ngunit ngayon, alam ko na ang tunay na kulay ng kanyang pagkukunwari. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakapikit. Pinipigilan ang aking hininga hanggang sa maramdaman ko ang hapdi sa aking baga. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang dahan-dahang pagsasara ng pinto. Ang huling narinig ko, bago muling bumalik ang katahimikan, ay ang kanyang mahinang bulong. "Matulog ka na, Baog. Bukas, magsisimula na ang iyong katapusan." Sa dilim ng aking silid, idinilat ko ang aking mga mata. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay dahan-dahang umagos. Binabasa ang aking unan. Ngunit ang bawat patak ay hindi na luha ng panghihina. Ang bawat patak ay isang sumpa. Isang sumpa na sa bawat kasinungalingang itinanim nila, isang malaking bagyo ang aanihin nila. Sino nga ba ang tunay na baog, Mama Maria? Ang aking sinapupunan o ang inyong mga kaluluwang wala ng puwang para sa katotohanan? Ang laban ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, hindi ako ang mawawalan. Lira, tulungan mo si Stella sa kanyang mga gamit. Mula ngayon, dito muna siya titira sa atin. Malayo ang kanyang probinsya at kailangan niya ng mag-aalaga sa kanyang kalagayan. Ang boses ni Mama Maria ay puno ng awtoridad. Tila isang reyna na naglalabas ng dekreto sa kanyang nasasakupan. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Hawak ang isang basahang pampunas habang pinagmamasdan ang babaeng pumasok sa aking pintuan. Si Stella. Siya ay bata pa. Marahil ay nasa unang bahagi ng kanyang 20, may mahabang buhok na itim at mga matang tila laging nangungutya. Ngunit ang pinakamakitid na bahagi ng aking paningin ay nakapako sa kanyang tiyan. Isang maliit, ngunit halatang umbok na nakatago sa ilalim ng kanyang maluwag na bestido. Ang bawat hakbang ni Stella sa ibabaw ng aking mga sahig ay tila isang pagyurak sa aking mga alaala. Ito ang bahay na pinaghirapan ng aking ama. Ito ang tahanang binuo ko ng may pagmamahal. Ngunit ngayon, ang bawat sulok nito ay tila dinudungisan ng presensya ng babaeng ito. "Lira, don't just stand there. Tulungan mo siya, please. Cousin ko si Stella from the province. She's pregnant at kailangan niya ng peace of mind." Dugtong ni Gian habang inilalagay ang mga maleta sa tabi ng sofa. Hindi siya tumitingin sa aking mga mata. Ang kanyang boses ay may halong pagmamadali. Isang pagtatangkang pagtakpan ang malaking kasinungalingang bumabalot sa amin. "Cousin?" Ulit ko sa aking isipan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanya ang narinig ko kagabi. Ngunit nanatiling tikom ang aking bibig. Ang aking lalamunan ay tila isang tuyong balon. Ngunit sa ilalim nito ay may naglalagablab na apoy. Dahan-dahan akong lumapit at kinuha ang isa sa mga bag ni Stella. "Salamat po, Ate Lira. Pasensya na po sa abala, ha? Sabi po kasi ni Tita Maria, mabait daw po kayo at maiintindihan niyo ang sitwasyon ko." Sabi ni Stella nang may matamis ng ngiti. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang tagumpay.
Isang mapait na tagumpay ng isang babaeng alam na siya ang may hawak ng puso ng aking asawa. Wala iyon. Bisita ka naman. Maikli kong sagot. Ang aking boses ay patag. Walang emosyon. Parang isang robot na sumusunod sa programa. Dinala ko ang kanyang mga gamit sa guest room. Ang silid na dapat sana ay para sa magiging anak namin ni Gian. Ang bawat paghawak ko sa kanyang mga gamit ay nagdudulot ng kuryente ng puot sa aking mga daliri. Pagkapasok sa silid, dahan-dahan kong inayos ang kanyang mga unan. Ang bawat tapik ko sa malambot na tela ay tila isang pagpaparusa sa aking sarili. Sa labas, naririnig ko ang tawanan ni na Mama Maria at Stella. Tila ba matagal na silang magkakilala? Tila ba sila ang tunay na pamilya at ako ang estranghero? Lira, halika rito, sigaw ni Mama Maria mula sa kusina. Ipagluto mo si Stella ng masustansyang sabaw. Kailangan ng apo ko. I mean, ng baby ni Stella ang sustansya. At pagkatapos, laban mo na rin ang mga damit niya. Masela ng kalagayan niya, hindi siya pwedeng mapagod. Pumasok ako sa kusina at nakita ko silang dalawa na magkatabing nakaupo sa hapagkainan. Si Gian ay nakatayo sa tabi ni Stella, tila isang bantay na handang sumaklolo sa anumang oras. Ang bawat galaw ni Gian, ang pag-abot ng tubig, ang pag-aayos ng buhok ni Stella ay parang mga kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa aking balat. Since you can't give us a child, Lira, at least be useful here. Gawin mo na lang ang mga gawaing bahay para naman hindi masabing palamunin ka lang dito, sabi ni Mama Maria habang nilalaro ang kanyang rosaryo. Ang bawat salita niya ay may kasamang lason, isang paalala ng aking pagkabaog na sila rin naman ang nag-imbento. Hindi ako sumagot. Sinimulan kong hiwain ang mga sangkap para sa sabaw. Ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa kahoy na sangkalan ay mabilis at matalim, tila sumasabay sa pintig ng aking galit. Sa bawat paghiwa ko, iniisip ko ang bawat kasinungalingang itinanim nila. Lihim kong kinapa ang maliit na recording device na nakatago sa bulsa ng aking apron. Nakaon ito. Bawat salita, bawat pangungutya, bawat plano ay naitatala. Habang kumukulo ang sabaw, napansin ko ang bag ni Stella na naiwan sa ibabaw ng counter. Bahagyang nakabukas ito. Sa loob, nakita ko ang dulo ng isang asul na sobre. May nakasulat na pangalan ng isang pribadong klinika. Ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. Iyon ba ang ebidensya ng kanyang pagbubuntis? O baka naman doon nanggaling ang huwad na report na ibinigay sa akin? Bago ko pa mahawakan ng bag, pumasok si Gian sa kusina. Mabilis akong bumalik sa paghahalo ng sabaw. Lira, are you okay? Kanina ka patahimik. Tanong ni Gian. Lumapit siya sa akin. Tila nagtatangkang maging malambing. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang hawak na dati ay nagbibigay sa akin ng init at seguridad. Ngayon ay tila isang malamig na bangkay na dumadampi sa aking balat. Okay lang ako, Gian. Pagod lang siguro sa paglilinis. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Mabait si Stella. Sana maging magkaibigan kayo. Para na rin tayong isang malaking pamilya rito. Dagdag pa niya, ang kanyang kapangahasan na sabihin ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Isang malaking pamilya. Kasama ang kanyang kabit at ang anak nila sa loob ng bahay ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, matapos silang kumain, nagkunwari akong naglilinis pa rin sa kusina. Patay na ang karamihan sa mga ilaw sa bahay. Narinig ko ang mahihinang yabag ng mga paa patungo sa kusina. Nagtago ako sa dilim ng pantry. Nakita ko si Gian at Stella. Akala nila ay tulog na ang lahat. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng refrigerator, dahan-dahang idinampi ni Gian ang kanyang mga labi sa noo ni Stella. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa tiyan ng babae. Konting tiis na lang, mahal. Mapapaalis din natin siya. Magiging atin ang lahat ng ito.
Bulong ni Gian. Siguraduhin mo lang, Gian. Ayaw kong lumaki ang anak ko na nakikitira lang tayo sa baog na yan. Sagot ni Stella nang may halong pait. Nakaluhod ako sa sahig ng pantry. Ang aking mga kamay ay nakatakip sa aking bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaring lumabas. Ang aking puso ay tila isang basong unti-unting napupuno ng kumukulong tubig. Ang bawat patak ng kanilang pagtataksil ay nagpapasikip sa aking dibdib. Sino ba talaga ang bisita sa bahay na ito? Siya na pumasok ng may dalang kasinungalingan o ako na dahan-dahang pinapatay sa loob ng sarili kong tahanan? Isang bagay lang ang sigurado. Ang sabaw na inihanda ko ngayong gabi ay hindi lang sustansya ang hatid. Ito ang huling pagkakataon na pagsisilbihan ko sila bilang isang biktima. Bukas, ang bawat salitang naitala ko ay magiging bala laban sa kanila. Lira, kailangan nating bawiin ang lahat. Hindi lang ang bahay, kundi ang iyong pagkatao na dahan-dahan nilang pinapatay. Ang tinig ni Attorney Clara ay tila isang malakas na agos ng tubig na nagpalamig sa nag-aapoy kong dibdib. Nakaupo kami sa isang madilim na sulok ng isang tahimik na kafe, malayo sa mapanuring mga mata ni na Mama Maria at Gian. Nagpanggap akong mamamalengke upang makalusot. Bit-bit ang isang lumang eco bag na tila ba puno ng mga gulay. Ngunit sa totoo, ay naglalaman ng aking mga lihim na recording at ang huwad na medical report. Si Clara ay hindi lang basta abogado. Siya ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nang makita niya ako, agad niyang napansin ang pamumutla ng aking muka at ang panginginig ng aking mga labi. Hindi na ako nakapagsalita. Iniabot ko lang sa kanya ang aking telepono upang pakinggan ang usapan ni Gian at Mama Maria nung gabing iyon sa pasilyo. Habang nakikinig si Clara, nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baso ng kape. Ang bawat salita ng pagtataksil mula sa recording ay tila isang dagok sa aming dalawa. Hayop sila, Lira, pabulong na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Paano nila nagagawang gamitin ang pangarap mong maging ina para lang nakawin ang ari-arian mo? Ang bahay na yon ay pamana ng mga magulang mo. Hinding-hindi natin hahayaan na mapunta yon sa mga bitreng iyon. Clara, hindi ko na alam ang gagawin ko. Simula ko, habang ang aking mga luha ay muling nagbabantang pumatak. Araw-araw kong tinitiis ang makita si Stella sa loob ng bahay ko. Araw-araw akong tinatawag na baog ni Mama Maria habang pinagsisilbihan ko sila. Pakiramdam ko, nawawala na ang sarili ko. Dinala ni Clara ang kanyang kamay sa ibabaw ng sa akin. Ang kanyang hawak ay mahigpit, puno ng katatagan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Makinig ka sa akin, Elira. Huwag kang lalaban ng padalos-dalos. Ang galit ay isang sandata, pero ang talino ay isang kuta. Hayaan mo silang magdiwang sa akala nilang tagumpay. Habang nagpapakasaya sila, dahan-dahan nating hihilahin ang lupang tinatayuan nila. Pagkatapos naming mag-usap ni Clara, dinala niya ako sa isang pribadong klinika na pagmamay-ari ng kanyang tiyahin. Ito ay isang maliit na gusali sa labas ng lungsod, malayo sa impluwensya ni Mama Maria. Habang nakahiga ako sa malamig na kama para sa ultrasound, ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Ang bawat tunog ng monitor ay tila isang hatol na muling magbabago sa aking buhay. Ang doktor, isang matandang babae na may banayad na mga mata, ay tahimik na pinagmamasdan ang screen. Ang kanyang noo ay bahagyang kumunot. Dok, totoo po ba? Wala na po ba talagang pag-asa? Tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nagmamakaawa. Tumingin sa akin ang doktor at dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin. Lira, hindi ko alam kung anong klaseng laboratorio ang pinuntahan mo dati, pero batay sa nakikita ko ngayon,
hindi ka baog. Sa katunayan, ang iyong matris ay perpektong malusog. Tumigil ang takbo ng aking mundo. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga bituin na biglang sumulpot sa madilim kong langit. Ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng sakit na ipinalasap sa akin ni Mama Maria dahil sa aking kapansanan ay isang malaking kasinungalingan. Wala akong sakit. Ako ay buo. Ngunit bago pa man ako makapagdiwang, nagpatuloy ang doktor. Pero may isang bagay akong napansin, Lira. May mga bakas ng gamot sa iyong sistema na hindi dapat nandoon. Mga gamot na nagpapabagal sa iyong ovulation. May iniinom ka ba na hindi nireseta? Naisip ko ang gatas na ibinibigay ni Mama Maria gabi-gabi. Ang mapait na lasa na madalas niyang sabihing bitamina lamang para sa aking pagbubuntis. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Hindi lang nila ako niloko, dahan-dahan nila akong nilalason. Babalikan natin ang lahat, Clara. Sabi ko sa aking kaibigan nang lumabas kami ng klinika. Wala na ang takot sa aking boses. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na determinasyon. Nagpaalam ako kay Clara at bumalik sa bahay. Bitbit ang aking eco bag na puno ng mga tunay na gulay para hindi sila maghinala. Pagdating ko sa tapat ng aming pinto, huminga muna ako ng malalim. Inayos ko ang aking mukha. Pilit na ibinalik ang maskara ng isang malungkot at sunod-sunurang asawa. Ngunit pagpasok ko sa loob, bumulaga sa akin ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Ang aming sala ay tila dinaanan ng isang malakas na bagyo. Ang mga sofa ay nakatagilid, ang mga kurtina ay bahagyang nahila, at ang mga dekorasyong iningatan ko ay nakakalat sa sahig. Ngunit ang mas ikinadurog ng aking puso ay ang makitang bukas ang pinto ng aking silid tulugan. Mabilis akong tumakbo patungo doon. Nakita ko si Mama Maria na nakatayo sa tapat ng aking cabinet. Hawak ang aking maliit na jewelry box. Ang aking mga damit ay nakakalat sa sahig, tila mga basahang itinapon. Si Stella naman ay nakaupo sa aking kama. Hawak ang isang lumang album ng mga larawan, ang album ng aking mga magulang. Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ko. Ang aking boses ay nanginginig sa tunay na galit. Tumingin sa akin si Mama Maria. Walang bakas ng pagkahiya sa kanyang mukha. Sa halip, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hahanap lang kami ng titulo ng bahay, Lira. Sabi kasi ni Gian, baka nailagay mo sa kung saang sulok. Sayang naman kung mawawala. Diba? Lalo na't kailangan na nating ihanda ang mga papeles para sa paglilipat ng pangalan. Ibigay niyo sa akin yan, sabi ko habang pilit na kinukuha ang album mula kay Stella. Ngunit bago ko pa ito mahawakan, sinadya ni Stella na bitawan ng album. Ang tunog ng pagbagsak ng makapal na libro sa sahig ay tila isang malakas na sampal sa aking kaluluwa. Nagkalas-kalas ang mga pahina at ang huling larawan ng aking ina ay napatakan ng tubig mula sa basong hawak ni Stella. Ops, sorry Ate Lira. Madulas ang kamay ko sabi ni Stella nang may nakakairitang tawa. Tumingin ako kay Mama Maria, pagkatapos ay kay Stella. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay nagnanais na sumabog. Ngunit naalala ko ang bilin ni Clara. Ang talino ay isang kuta. Dahan-dahan akong lumuhod sa sahig upang pulutin ang mga larawan. Ang aking mga daliri ay humahaplos sa basa at punit na mukha ng aking ina. Pinigil ko ang aking hininga. Pinigil ko ang bawat luha na gustong kumawala. Magbabayad kayo, bulong ko sa aking sarili. Sapat lamang para hindi nila marinig. Sa bawat luhang pumatak, sa bawat alaalang dinungisan nyo. Magbabayad kayo ng higit pa sa inaasahan nyo. Sa gitna ng gulo sa loob ng aking silid, isang bagay ang napagtanto ko. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Ito ay isang kulungan. At oras na para sunugin ang bawat rehas nito. Ang amoy ng alikabok at ang malansang amoy ng basang papel ang bumungad sa akin pagpasok sa aking silid. Nakalatag ang aking mga personal na gamit sa sahig na parang mga basura.
Ang mga damit na itinabi ko para sa mga espesyal na okasyon, yung mga damit na hinabihan ng pag-asa ni Ina bago siya pumanaw, ay ngayon ay ginawa ng tungtungan ng mga paang hindi man lang marunong gumalang sa paghihirap ng iba. Nakatayo si Mama Maria sa gitna ng aking silid. Hawak ang isang maliit na susi na kinuha niya sa ilalim ng aking unan. Sa tabi niya, si Stella ay nakaupo sa aking kama. Ang mga paa nito ay nakataas sa aking sapin. Humahalakhak habang tinitingnan ang isa sa mga kwintas ng aking ina. Ang bawat halakhak ni Stella ay tila isang matalim na karayom na humahaplos sa aking balat. Napakayabang mo talaga, Lira. Simula ni Mama Maria. Ang boses niya ay malalim, punong-puno ng pagkasuklam. Akala mo siguro ay makakapagtago ka ng kung ano-ano rito. Susi ng vault? Saan mo ito nakuha? Sa pera ng anak ko. Sa perang pinagpaguran ni Gian para sa ating lahat. Ang bawat salita niya ay isang kasinungalingan. Alam naming lahat na si Gian ang umaasa sa aking ipon. Ngunit sa harap ni Stella, kailangan ni Mama Maria na ipakita na siya ang reyna at ako ang magnanakaw. Hindi ko ninanakaw ang perang yan, Mama. Ipon ko yan noong bago pa ako ikinasal kay Gian. Sagot ko. Pilit na pinananatiling kalmado ang aking boses. Ang aking mga kamao sa loob ng aking bulsa ay nakakuyom ng mahigpit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itulak sila palabas. Ngunit naaalala ko ang payo ni Clara. Ang galit ay sandata. Ang talino ay kuta. Ipon? Pera ng pamilya natin ito. Sigaw ni Stella, biglang tumayo mula sa kama. At dahil baog ka, wala kang karapatang humawak ng anumang bagay na pag-aari ng pamilyang ito. Hindi ka nagbigay ng tagapagmana, kaya dapat lang na ibigay mo ang lahat ng ari-arian mo bilang pambayad sala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang lakas nito ay nagpatalsik sa akin sa sahig. Ang aking ulo ay tumama sa gilid ng aking study table at ang paningin ko ay bahagyang nagdilim. Ramdam ko ang mainit na likido na dumadaloy mula sa aking labi. Dahil baog ka, Lira, wala kang silbi. Ang mga gamit na ito ay para sa magiging anak namin ni Stella. Hindi mo ito deserve. Ulit ni Mama Maria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dahan-dahan akong tumayo. Pilit na binabaliwala ang sakit sa aking ulo. Pinulot ko ang punit na larawan ng aking ina na nakalapag sa sahig. Ang kanyang muka ay nabahira ng putik mula sa tsinelas ni Stella. Sa pagkakataong yon, hindi na lang galit ang naramdaman ko. Ito ay isang uri ng pagkabigo sa aking sarili. Ang pagkabigo na hinayaan kong dumating sila sa puntong ito. Mama, ito ang tanging natitira sa mga magulang ko. Bulong ko, habang hawak ang larawan. Maari niyo akong saktan, maari niyo akong insultuhin, pero huwag na huwag niyo nang dudungisan ang mga alaala ng mga taong wala na rito. At ano ang gagawin mo? Hamon ni Stella. Lumapit sa akin at kinuha ang larawan mula sa aking kamay. Tsaka ito itinapon sa basurahan na nasa sulok ng kwarto. Isusumbong mo kami? Kanino? Wala kang kakampi rito. Kahit ang asawa mo, mas gusto ang bata sa tiyan ko kaysa sa mukha mong walang mabigay na anak. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Gian. Nakita niya ang kaguluhan. Nakita niya ang mga damit ko sa sahig, ang dugo sa aking labi, at ang takot sa aking mga mata. Ngunit sa halip na tumakbo palapit sa akin, sa halip na alalahanin kung nasaktan ba ako, tumingin siya sa kanyang ina at kay Stella. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Ngunit ang kanyang tono ay hindi nagtatanong. Ito ay isang pag-ayon. Alam niyang nangyayari ito. Pinayagan niya ito. Gian, itong asawa mo, ayaw ibigay ang susi ng vault. Gusto niyang itago ang lahat para sa sarili niya habang tayo ay naghihirap. Sabi ni Mama Maria. Kunwari ay nagdadalamhati. Tiningnan ako ni Gian ng may pagkamuhi. Lira, nakakadismaya ka.
Akala ko ba nagbago ka na? Akala ko ba handa kang magsakripisyo para sa pamilya natin? Ibigay mo na ang susi at ang mga papeles ng bahay. Pirmahan mo na ang donation inter vivos. Iyon na lang ang natitirang paraan para patunayan mong mahal mo pa ako. Ang mga salitang yon ang naging huling kuko sa kabaong ng aking pagmamahal. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking inalagaan ko, ay nakatayo sa harap ko. Hinihingi ang huling proteksyon na mayroon ako. Hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil gusto niya akong hubaran ng lahat. Ngumiti ako. Isang nangiting hindi nila inaasahan. Isang nangiti na nagpatigil sa kanilang pagtatalo. Sige, Gian, sabi ko ng mahinahon. Pirmahan ko, pero sa isang kondisyon. Ano? Tanong ni Gian. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kasakiman. Gusto ko na sa harap ng isang abogado nating ito gagawin. At gusto ko na sa araw na pirmahan ko yan, lumayas kayong tatlo sa bahay na ito. Hindi na niyo ako makikita kailanman. Iyon ang gusto niyo, di ba? Ang mawala ako? Tumahimik ang kwarto. Nagkatinginan sina Mama Maria at Stella. Ang kanilang mga mukha ay tila nakaisip ng isang mas malaking pagkakataon. Kung mapapapirma nila ako, makuha ang bahay, at mapapaalis ako ng walang laban, ito na ang pinakamadaling paraan. Deal, sagot ni Gian nang walang pag-aalinlangan. Nang lumabas sila ng kwarto, naiwan akong nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Pinulot ko ang larawan ng aking ina mula sa basurahan. Dinampian ko ng tissue ang putik sa kanyang mukha. Patawad, ina, bulong ko sa aking sarili. Kailangan kong maging mahina sa harapan nila para maging malakas ako sa huli. Alam nilang mapapapirma nila ako. Ang hindi nila alam, ang dokumentong ilalabas ko sa harap ng abogado ay hindi ang donation papers na gusto nila, kundi ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanilang lahat. Ang bawat punit sa aking damit, ang bawat patak ng aking dugo, at ang bawat insultong ibinato nila sa akin. Lahat ng yan ay magiging kabayaran. Sa araw ng pirmahan, malalaman nilang hindi ako ang baog. Sila ang mga taong baog ang puso, baog ang dangal, at baog ang kinabukasan. Naglakad ako patungo sa aking closet. Kinuha ko ang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng mga damit. Pinakinggan ko ang huling recording, ang pag-amin ni Gian na kailangan nila ang bahay para kay Stella. Handa na ang lahat. Ang biktima ay tapos ng maging biktima. Ngayon, ang biktima ay magiging mangangaso na. Ang tanging bagay na mas masakit kaysa sa pisikal na sakit ay ang pagpapanggap na walang nangyari. Sa loob ng ilang araw na sumunod sa komprontasyon sa silid, bawat paghinga ko ay isang testamento sa aking kapangyarihan na magkunwari. Nagsuot ako ng makapal na pampaganda upang takpan ang bahagyang pasa sa aking pisngi na hindi naman nagawa ni Gian na makita. Ang aking mukha ay isang perpektong maskara ng pagpapakumbaba. Ngunit sa likod ng mga mata ko, nag-aapoy na ang hukuman. Inalok ko si Mama Maria ng tsaa tuwing 3:00 ng hapon, ang kanyang oras ng panalangin at pagpaplano. Para po sa inyong kalusugan, Mama. Alam kong napapagod kayo sa pag-aalala sa sitwasyon ko. Ang gatas na hinahalo ko ay hindi na ordinaryong gatas. Lihim kong pinapalitan ang aking gamot na pampakalma na inireseta sa akin ni Attorney Clara upang panatilihing kalmado ang aking sistema habang nagpaplano. Sa isang maliit na bahagi ng pampamanhid na gamot na ipinadala ng doktor na kaibigan ni Clara. Hindi ito lason, kundi isang bagay na magpapabagal sa kanilang pag-iisip, magpapatagal sa kanilang reaksyon. Napaka-responsable mo naman, Lira. Hindi mo talaga alam kung anong kapalaran ang ipinagkaloob ng Diyos sa iyo, sabi ni Mama Maria habang inilalabas ang kanyang rosaryo. Tiniyak kong hindi niya napapansin ang kakaibang kulay ng kanyang tsaa dahil sa pagkadilim ng salamin ng kanyang tasa. Kung meron ka lang kaunting kahihiyan, sana ay kusang umalis ka na lang. Pero dahil hindi mo kayang gawin ang tama, kami na ang gagawa. Sa tabi ng sala, nakahiga si Stella. Nagpapahinga raw. Ngunit nakita ko siya kanina na abala sa pagtingin
sa mga lumang dokumento sa aking study table, ang mga papeles ng lupa na hindi ko pa naisusumite sa aking abogado. Tiyak na hinahanap niya ang titulo. Masaya ako. Ang bawat kilos nila ay nagiging ebidensya para sa akin. Ang pinakamalaking banta ay si Gian. Tuwing umaga, nagkikita kami sa hapagkainan. Ngayon, ginagamit ko ang pagkakataon upang maingat na ituro ang recorder na nakatago sa ilalim ng tumpok ng mga lumang dyaryo malapit sa lugar niya. Gian, may nakita akong kakaiba sa email mo kagabi. Simula ko, habang naghahain ng almusal. May nag-email sa'yo mula sa isang law firm. Anong tungkol doon? Biglang namutla si Gian. Wow, wala iyon. Spam lang. Huwag mo nang pakialaman ang gamit ko, Lira. Ah, ganun ba? Kasi nabanggit ng kaibigan ko, si Clara, na may mga kaso raw na nagpapatuloy tungkol sa mga pekeng donasyon. Ang sakit naman kung totoo yun, hindi ba? Kalmado kong tanong, habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ko siya hinayaan na makabawi. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi, ngunit nagtagumpay ako. Ang bahagyang pag-aalinlangan sa mata ni Gian ay isang maliit na panalo. Nang tanghali, nagpa siya akong maglinis sa kusina. Inutusan ako ni Mama Maria na maghugas ng mga plato at maghanda ng merienda para kay Stella. Habang naghuhugas ako, sinadya kong aksidenteng ibagsak ang isang baso ng tubig sa tabi ng counter kung saan nakalagay ang bag ni Stella na naiwan nitong nakabukas. Ate Lira, mag-iingat ka naman, reklamo ni Stella mula sa sala. Pasensya na Stella, madulas ang sahig. Naglilinis kasi ako para hindi ka mahawaan ng anumang sakit. Sagot ko, habang mabilis na ipinasok ang aking recorder sa loob ng bag ni Stella, sa isang bulsa na may dalang mga resibo. Tiyak na maitala nito ang mga pag-uusap nila ni Gian. Nang matapos akong maghugas, kinuha ko ang aking mga ginamit na basahan. Iniwan ko ang mga ito sa isang lalagyan sa lababo. Isang oras pagkatapos, bumalik ako at kinuha ang mga basahan. Dahan-dahan kong hinawakan ng tela. Naramdaman ko ang kakaibang tigas at amoy. Lihim kong sinuri ang mga ito at nakita ko ang mga bakas ng kulay na hindi dapat naroroon. Mga mantsa ng tinta, tila ba may nagmamadaling nagsulat sa isang bagay. Sino ang nagsulat? Si Stella ba, habang nagpapahinga? O si Gian, habang nagpapanggap na nagtatrabaho sa kanyang laptop? Ang mga basahan ay tila nagbigay ng pahiwatig na may mas detalyadong pagpaplano na nagaganap. Sa pagtatapos ng araw, ang bawat maliit na detalye ay tila nagiging konektado. Ang gatas na may pampamanhid kay Maria, ang pag-aalinlangan ni Gian sa email, ang mga resibo sa bag ni Stella, at ang tinta sa aking mga basahan, lahat ay nagtuturo sa isang sentral na punto. Ang araw ng pagpirma ay papalapit na. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap na natutulog, narinig ko ang boses ni Gian na hindi lumalabas sa kwarto. May kausap siya sa telepono. Ang kanyang boses ay tila may kinakalma. Oo, sa darating na Sabado na. Walang dapat makakaalam. Siguraduhin mong nasa kamay na natin ang lahat ng papeles bago siya magising. At huwag kang magkamali. Dahil kapag pumalpak ka, hindi lang ang yaman mo ang mawawala, kundi ang lahat. Ang tinig na yon ay hindi kay Gian. Ito ay isang malalim, lalaking boses na pamilyar sa akin sa mga lumang araw. Ang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan, ngunit ngayon ay nagdulot ng matinding kilabot sa aking buong katawan. Si Dr. Arnel, ang matalik na kaibigan ni Gian, na itinuring ko ring parang sariling kuya nung mga unang taon ng aming pagsasama. Siya ang doktor na nag-issue ng huwad na ulat tungkol sa aking pagkabaog. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking kalusugan, ng aking mga pangarap na maging ina, ay siya rin palang kasabwat sa pagdurog ng aking buhay. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa
sa ilalim ng kumot. Ang bawat salita niya sa telepono ay parang mga patak ng yelo na dumadaloy sa aking ugat. Hindi lang pala pagnanakaw ng bahay ang kanilang binabalak. May mas malalim pa silang lihim. Isang lihim na nag-uugnay sa pekeng gamot na ibinibigay sa akin ni Mama Maria at sa mga pirma na nais nilang makuha mula sa akin. Huwag kang mag-alala, Gian. Pagpapatuloy ng boses ni Arnel mula sa kabilang linya ng telepono dahil naka-loudspeaker pala ang tawag ni Gian. Ang gamot na tsaa na ibinibigay ng mama mo ay unti-unti nang nagpapahina sa kanyang memorya at kakayahang mag-isip ng malinaw. Sa Sabado, sa araw ng pirmahan, titiyakin kong pirmahan niya ang bawat pahina nang hindi nagtatanong. Pagkatapos niyon, maaari na nating sabihin na mayroon siyang sakit sa pag-iisip upang hindi niya kailanman mabawi ang ari-arian sa korte. Sa dilim ng aking silid, napabangon ako nang walang ingay. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama upang hindi ako mabuwal mula sa matinding pagkahilo. Hindi lang pala nila ako gustong palayasin. Gusto nila akong siraan, alisan ng katinuan, at ikulong sa isang mental facility upang mapagtakpan ang kanilang krimen. Ang aking puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla ng aking dibdib. Ngunit sa halip na maiyak, nakaramdam ako ng isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Isang malamig at nakakatakot na kapayapaan. Ngayon, alam ko na ang lahat ng kanilang baraha. Alam ko na kung sino ang mga kalaban sa dilim. At sa araw ng Sabado, hindi ako ang magiging biktima sa kanilang dula. Ako ang magiging direktor na magsasara ng kurtina sa kanilang mga kasamaan. Dahan-dahan akong humiga muli nang marinig ko ang yabag ng mga paa ni Gian papalapit sa aming pinto. Ipinikit ko ang aking mga mata, pinakalma ang aking paghinga. Bumukas ang pinto ng aming silid. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ni Gian nang humiga siya sa tabi ko. Inilagay niya ang kanyang braso sa aking baywang. Tila isang mapagmahal na asawa na nagbibigay ng proteksyon. Ngunit sa gabing ito, ang kanyang yakap ay tila yakap ng isang sawa na handang bumasag sa aking mga buto. Hinayaan ko siyang yakapin ako, ngunit sa ilalim ng kumot, ang aking mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Sabado, 3 araw na lang. 3 araw na lang at matatapos na ang pagpapanggap. 3 araw na lang at ang huwad na reyna at ang kanyang taksil na anak ay luluhod sa sarili nilang dumi. Sino nga ba ang tunay na mawawalan ng katinuan, Gian? Ang asawa mong inaakala mong mahina o kayong mga nag-aakalang kaya ninyong manipulahin ang tadhana? Ang mga araw na sumunod sa aking pagkaalam sa tunay na kalikasan ng aking asawa at biyenan ay lumipas na parang mga anino. Bawat sandali ay may bigat, bawat paghinga ay may kasamang pag-iingat. Sa loob ng 3 araw, ako si Lira, ang asawang tapat, ang taong nagtitiis dahil sa kanyang kapintasan at utang na loob. Ngunit sa isip ko ako ay si Lira, ang arkitekto ng kanilang nalalapit na pagbagsak. Nang dumating ang araw ng Sabado, ang bahay ay tila nagdiriwang na ng isang malaking piyesta. Nag-imbita si Mama Maria ng halos lahat ng kamag-anak ni Gian, mga tiyahin na mahilig manghimasok, mga pinsan na laging humuhusga, at syempre, ang mga kakilala ni Gian na nagtatago ng kanilang paghanga kay Stella. Ang dahilan? Isang pamilyar na salo-salo upang ipahayag ang pagpapala na kanilang tinanggap. Ang totoo, ito ang araw na plano nilang ipahiya ako sa harap ng lahat bago tuluyang i-execute ang kanilang plano sa hapon. Lira, mabilis. Ang mga plato para sa tanghalian ay hindi pa nakahain ng maayos. Sigaw ni Mama Maria mula sa kusina. Ang kanyang tinig ay tila mas malakas kaysa dati. Marahil ay dahil sa epekto na rin ng mga pampamanhid na tsaa na dahan-dahan kong ipinapainom sa kanya. Kahit may pasa sa pisngi, kahit may sugat sa puso, ako ang nagpatuloy sa paghahanda. Hinahayaan ko silang makita ang aking pagsisikap.
Ito ang aking microtension. Kung ako ay magpapakita ng kahit bahagyang pagbabago, magiging kahina-hinala ako. Kaya't nagluto ako ng nagluto. Siniguro kong ang bawat putahe ay kasing sarap ng pag-ibig na akala ko ay ibinibigay ko sa kanila noon. Nang pumasok ang mga bisita, lahat ng mata ay bumaling kay Stella na nakasuot ng isang mamahaling puting bestida at may suot na mga alahas na hindi naman niya kayang bilhin. Si Gian na nakasuot ng formal na barong Tagalog ay hindi makatindig sa tabi ni Stella. Tila ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Tita Maria, napakaganda naman ng inyong bahay. Laging sinasabi ni Gian na malaking tulong ang asawa niya sa pagpapatakbo nito. Bati ng isang matandang pinsan na kilala sa pagiging mapanuri. Ngumiti si Mama Maria, isang nangiting puno ng kasinungalingan. Salamat sa papuri, tita. Ngunit hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay na yan. Hindi na yan pag-aari ni Lyra. Sa katunayan, dahil sa kawalan niya ng kakayahan, kailangan na niyang magbigay daan sa mas karapat-dapat na mag-alaga rito. Nandyan si Stella at sana ay magbigay siya ng apo kay Gian. Naramdaman ko ang init na umaakyat sa aking mukha, ngunit pinanatili kong malamig ang aking paghinga. Ang aking mga kamay ay nakahawak sa isang tumpok ng serving plates. Tiningnan ko si Stella. Nakita ko ang kanyang pagngiti, ang pagpapakita ng kanyang tiyan na tila isang tropeo ng pagtataksil. Sa gitna ng mga papuri at pag-uusap, may isang pangyayari na nagpataas ng aking adrenaline. Isang babae na nakasuot ng simpleng damit at mukhang galing sa kabilang baryo ang pumasok sa pinto. Siya ay tila naghahanap ng isang tao. Ang kanyang mga mata ay basa sa pag-aalala. Pasensya na po, naghahanap po ako ng si Ginoong Gian Alcantara. Mahina niyang sabi. Biglang tumahimik ang lahat. Si Gian na nakikipagtawanan kay Stella ay biglang nanigas. Tumingin siya sa babae at nakita ko ang pagkakagulat, takot at pagkasuklam sa kanyang mukha. Si Mama Maria, na dating malakas ang boses, ay biglang naging maputla at nanginginig. Tila ang kanyang mga iniinom na tsaa ay biglang nagbunga ng mas maaga sa inaasahan. Sino ka? Tanong ni Gian. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ako po si Aling Nena, Ginoo. Ang nanay po ni Stella. Sagot ng babae at bumagsak ang lahat ng aking emosyon sa isang malaking tanong. Nanay ni Stella? Lyra, sino ang babaeng yan? Tanong ni Mama Maria. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Napakasimpleng sagot ang gustong ibigay ng aking bibig. Siya ang nanay ng kabit ng asawa mo na pinagsisilbihan mo. Ngunit naalala ko ang aking misyon. Kailangan kong panatilihing kalmado ang lahat hanggang sa hapon. Hindi ko po alam, Mama. Hindi ko pa siya nakikita dati. Sagot ko habang lihim na pinipisil ang recording device sa aking bulsa. Ang tanong ni Aling Nena ay nagbigay ng isang butas sa kanilang perpektong dula. Bakit nandito ang ina ni Stella, lalo na sa araw na ito? Hinayaan ko silang mag-usap ng nag-aalala. Sa likod ng lahat ng ito, alam kong ang bawat gawaing bahay na ginawa ko ay nagbigay ng pagkakataon sa aking recorder na makuha ang bawat salita. Ang kanilang hindi pagkakaintindihan ay ang aking golden moment. Isang sandali ng kaguluhan na nagpapahina sa kanilang pagkakaisa. Nang matapos ang maikling pagtatalo, bumalik si Gian sa kanyang upuan. Malinaw na galit kay Stella, ngunit hindi pa rin niya ito pinagsalitaan ng malakas. Okay, tama na yan. Anunsyo ni Mama Maria. Pilit na ibinabalik ang kasiglahan sa kanyang tinig. Hayaan ninyo akong magbigay ng masayang balita. Pagkatapos ng hapunan, Lyra, isasama ka namin sa abogado. Handa na ang lahat para sa inyong paghihiwalay at paglilipat ng ari-arian. Habang nagsisimula silang magpakuha ng pagkain, tumayo ako at kinuha ang aking tray. Ang aking puso ay tila nasa lalamunan ko, ngunit ang aking mukha ay matatag. Ang tahimik na kaguluhan na dulot ng pagdating ni Aling Nena ay hindi nagtagal.
bago napalitan ng artipisyal na sigla na ipinilit ni Mama Maria. Ngunit kahit anong pilit niyang ngumiti at maging masigla, nakikita ko ang manipis na linya ng takot na gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat pag-ubo niya ay tila nagpapahina sa kanyang kontrol. Ang gamot na dahan-dahan kong ipinainom sa kanya sa loob ng ilang araw ay nagdudulot na ng bunga, hindi lamang pagkalito, kundi pati na rin ang pag-aalangan sa sarili. Mabuti at nandito ka, Nena. Pilit na bati ni Mama Maria kay Aling Nena habang naghahanda kaming lahat na umupo. Ang kanyang kamay na humahawak sa baso ay nanginginig ng husto. Magsasalo-salo tayo. At pagkatapos, ipapaliwanag natin sa lahat ang sitwasyon ni Lyra para maintindihan nila kung bakit kailangan naming kunin ang bahay. Wala akong pakialam sa bahay, Maria, sagot ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay matatag at nagtataglay ng isang pamilyar na galit na aking narinig sa mga boses ng mga taong lumalaban para sa kanilang dangal. Andito ako dahil gusto kong malaman kung bakit ipinipilit ng anak mo na wala siyang alam tungkol sa tunay na ama ng bata sa tiyan ng aking anak. Ang tanong na yon ay isang malakas na kidlat sa gitna ng tahimik na pagtitipon. Lahat ng mga kamag-anak ay napatingin kay Gian na ngayon ay kasing kulay na ng porselana. Si Stella na nakaupo sa tabi niya ay biglang naging abo ang mukha. Anong sinasabi mo dyan, Nena? Mahinang tanong ni Gian, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng pagbabanta. Huwag mo akong tawaging Nena, Gian. Hindi ako kabilang sa mga alipin ninyo dito, sagot ni Aling Nena. Sabay turo sa akin. Si Lyra, siya ang may dignidad dito. At ikaw, Gian, wala ka nang maipagmamalaki. Hindi ka ang ama ng sanggol na dala ni Stella. Si Arnel ang ama. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor na inilapag ng mga bisita ay tila bumabagsak sa isang basag na salamin. Ang katotohanan na matagal kong pinaghirapang hanapin ay bigla na lang isinambulat sa harap ng buong pamilya. Si Mama Maria ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit ang kulay. Ang lason ko ay tila nagpalala ng kanyang takot. Kasalanan niya yan, Gian. Hindi kanya mahal. Kaya niya ginawa yan para sirain ang pangalan natin. Sigaw ni Maria, ngunit ang boses niya ay mahina at halos hindi na marinig. Ngunit hindi na ako naniniwala sa mga salita niya. Naglakad ako patungo sa hapagkainan. Dala ang aking maliit na recorder na ngayon ay nagpapatugtog na ng audio clip ng usapan niya ni Gian kagabi. Isinantabi ko ang aking pagiging biktima. Hindi, Mama. Hindi ako ang may kasalanan. Kayo ang may kasalanan. Sabi ko. Ang aking tinig ay malinaw at may awtoridad. Hindi na nanginginig. Hindi ako ang sumira sa pangalan. Kayo ang sumira sa pangalan nang subukan ninyong nakawin ang bahay na ito sa pamamagitan ng pekeng diagnosis. Kayo ang sumira sa aking dangal nang ipagpalit ninyo ako sa isang babaeng may anak, sa isang babaeng may anak, sa ibang lalaki. At kayong dalawa ni Gian, sinubukan ninyong gawing baliw ang babaeng nagtayo ng bahay na ito. Itinaas ko ang aking telepono kung saan nagpapatugtog ang recording ng usapan ni Gian at Dr. Arnel. Ang boses ng doktor na nagpapaliwanag kung paano nila ginagamitan ng gamot ang aking tiya upang tuluyan akong mawala sa sarili ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Si Dr. Arnel, ang inyong pinagkakatiwalaan, ay kasabwat sa inyong plano. Hindi lang ang bahay ang gusto ninyong nakawin, kundi pati na rin ang aking katinuan at kalayaan. Sigaw ko, at sa pagkakataong yon, hindi ko na napigilan ng isang luha na pumatak. Ngunit hindi ito luha ng awa, kundi luha ng matinding katarungan. Si Gian ay tila nalumpo. Tumingin siya kay Mama Maria na ngayon ay walang salitang nakatulala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi na dahil sa gamot, kundi sa takot. Si Stella ay umiiyak na, hindi dahil sa hiya sa kanyang ama, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng material na bagay
na inasahan niyang makukuha. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan, sigaw ni Gian. Ngunit walang naniniwala sa kanya. Ang mga kamag-anak ay nagbubulungan, hindi na sa pagsuporta sa kanila, kundi sa pagtataka at paghatol. Totoo, Gian. Malamig kong sagot. Katulad ng pagiging totoo na hindi ako baog. Ang test mo sa ibang klinika, ang test na yon, ako ang nagbayad para doon. At ang resulta ay nagsasabing ikaw ang may problema, hindi ako. Kaya kayo nagmadali na isara ang kaso at nakawan ako ng ari-arian. Isang matinding katahimikan ang muling bumalot sa silid at sa pagkakataong ito ay katahimikan ng pagkabigla at pagkatalo. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang mag-alisan, hindi na nagtataka sa sitwasyon, kundi sa pag-iwas sa 2 taong malapit nang bumagsak. Tumingin ako kay Mama Maria. Nakikita ko pa rin ang pagiging kontrabida sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay natabunan ng kapaitan. Sige Lira, kunin mo ang lahat. Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo, hindi mo maaalis sa akin ang kahihiyan na ito. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Sigaw ni Maria sa kanyang huling desperadong pagtatangka. Lumapit ako sa kanya. Ngayon na lang talaga ako naging ganoon kalapit. Napuno ng hapis ang aking tinig, ngunit meron ding matinding kapatawaran. Mama, ang tanging kahihiyan dito ay ang ginawa ninyong panlilinlang. Ngunit hindi ko na kayo kailangan pang parusahan. Ang Diyos na ang bahala sa inyo. Ang kailangan ko lang ay ang aking kalayaan. Inilabas ko ang isang makapal na folder na hawak ko. Sa loob ng folder na ito ay ang divorce papers na pinirmahan ko at kasama rin ang mga ebidensya ng pagnanakaw, pananakit at paggamit ng huwad na dokumento. Ang abogado ko ay nasa labas na at naghihintay ng tawag. Sa loob ng 1 oras, wala na kayong lahat na karapatang tumuntong sa lupaing ito. Ang bahay na ito ay akin. Ang pamilyang binuo ko ay akin. At ang kapayapaan ng isip na inalis ninyo sa akin ay babawiin ko ng may kamay na bakal. Wala nang nagawa pa si Gian. Tiningnan niya ako. Hindi na may pagmamahal, hindi na may pag-aalinlangan, kundi may matinding pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagsisisi ay huli na, at hindi na ito sapat para maging dahilan ng aking pagpapatawad. Nang tumunog ang telepono ko, alam kong si Attorney Clara na yon. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa kanila, kay Maria, kay Gian, at kay Stella na umiiyak sa tabi ng kanyang ama, at ngumiti ako. Ang huling banta ni Gian na tila isang bulong ng isang lalaking ubos na ang pagkatao ay hindi ko pinansin. Sa bawat hakbang ko papalabas ng bahay, pakiramdam ko ay mas nagiging matangkad ako, mas nagiging malaya. Sa likod ko, ang mga yabag ng mga pulis at opisyal ng barangay ay nagsimulang marinig ang mga tunog na nagtatapos sa kapangyarihan ni Maria at Gian sa aking pag-aari. Nang lumabas ako sa pintuan, hindi ako nagtungo sa kotse. Sa halip, tumayo ako sa harap ng tarangkahan, hinintay ang paglabas nila. Kailangan kong masaksihan ang kanilang pagbagsak. Hindi dahil sa pagnanais kong maghiganti, kundi dahil ito ang nararapat na huling eksena para sa aking nakaraan. Una si Mama Maria. Ang dating matigas na si Maria, na laging nakasuot ng mamahaling damit, ay halos hindi na makalakad. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Tila ang lahat ng galit at kasinungalingan na itinago niya sa loob ng maraming taon ay biglang bumalik bilang pisikal na sakit. Hindi ka pwedeng manalo, Lira. Hindi ka pwedeng maging masaya. Wala kang puso. Sigaw niya, ngunit ang tinig ay halos hindi na umabot sa akin. Wala akong sinira, Mama. Kayo ang sumira sa sarili ninyo sa pamamagitan ng inyong kasakiman. Sagot ko nang hindi nagtataas ng boses. Pagkatapos ay lumabas si Gian. Hawak ang kamay ni Stella na ngayon ay tila nagdadalamhati. Ang kanyang barong ay gusot.
Ang kanyang buhok ay magulo. Ang lalaking akala ko ay matatag, ngayon ay mukhang basahan na hinatak mula sa imbornal. Tiningnan niya ako, at sa pagkakataong ito, may nakita akong pahiwatig ng pagkasira sa kanyang mga mata. Ang pagkasira ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kahinaan. Lira, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakiusap ni Gian. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Ang huling atake ng isang taong nalulunod. Ngunit hindi na ako nalinlang. Nakita ko na ang tunay niyang anyo. Ang pagkakataon ay ibinigay ko sa iyo sa loob ng 5 taon, Gian. Ang bawat araw ay pagkakataon para ipagtanggol mo ako, para sabihin ang totoo. Ngunit pinili mong manahimik dahil mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa dangal ko. Dito na pumasok si Aling Nena. Lumapit siya kay Stella, hindi kay Gian. Stella, sumama ka sa akin. Utos ni Aling Nena. Dahil hindi ka naman talaga magiging asawa ng taong ito at hindi mo siya nirespeto. Uuwi tayo sa probinsya. Doon mo iisipin kung paano mo aalagaan ang anak mo na ngayon ay wala ng ama dahil sa kasinungalingan ninyo. Si Stella ay umangal. Pero si Gian, ang bahay. Wala na tayong bahay na puputulin sa kanya, anak. Mahinang sagot ni Aling Nena. At doon ko naintindihan ang dangling mystery mula sa nakaraang kabanata. Si Aling Nena ay naroon hindi para maging kasabwat, kundi para bawiin ang kanyang anak mula sa pagkakaugnay sa kasinungalingan ni Gian at Dr. Arnel. Si Dr. Arnel ay hindi lamang ang doktor ni Maria. Siya rin ang nagpanggap na ama ng bata ni Stella upang itago ang tunay na pagkakakilanlan ng ama na si Gian. Ngunit sa sandaling natalo si Gian at Maria, bumigay si Aling Nena at isinumbong ang lahat sa korte, nagbigay daan sa pagbagsak ng 2 pamilya. Simulan na natin, utos ni Attorney Clara mula sa likuran ko, na kasama na ngayon ang mga opisyal. Ang pinakamahirap na bahagi ay nang lumabas ang mga gamit ni na Maria at Gian, mga mamahaling damit, mga regalo ni Gian kay Stella, at ang mga maleta ni Gian na puno ng mga damit na hindi man. Hindi man lang niya napansin na ipinabili ko na noon pa man. Dahan-dahang inilabas ng mga pulis ang mga gamit nila. Inilapag sa harap mismo ng kanilang tarangkahan ang mga mamahaling suot ni Stella, ang mga bagong sapatos na regalo ni Gian, at ang mga damit na tila nagpapahiwatig ng marangyang pamumuhay na kanilang inaasahang makuha. Lahat ay nakakalat sa damuhan. Hindi na sila nakagawa ng ingay, walang sigaw, walang pagmamakaawa. Tanging ang tahimik na pagtanggap sa kanilang kapalaran ang namayani. Kinuha ni Mama Maria ang isang mamahaling shawl na dati kong binili para sa kanya noong Pasko, ang unang Pasko na hindi ako pinahintulutan ni Gian na magkaroon ng sariling pera. Iniabot ito sa kanya ni Attorney Clara. Ito na lang ang inyong maidala. Wala na kayong karapatan sa anumang nasa loob ng bahay na ito, kasama na ang mga alahas ni Lira. Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay professional, ngunit may bahid ng matinding pagtanggi. Hindi man lang tiningnan ni Maria ang shawl. Sa halip, sinipa niya ito. Ang marangyang tela ay nagpagulong-gulong sa alikabok ng kalsada. Nang ilabas ang maleta ni Gian, tiningnan niya ako ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pagkilala, hindi sa pagkakamali niya, kundi sa laki ng kanyang ipinawalang pagmamahal. Ngunit ang pagkilalang yon ay huli na. Lira. Simula niyan, ngunit pinutol siya ni Attorney Clara. Wala na kayong karapatang tawagin siya sa pangalan niya, Gian. Sa sandaling lumabas kayo sa pintuan na yan, wala na kayong koneksyon sa kanya. At wala na siyang koneksyon sa inyo. Ang annulment ay ipoproseso na at ang mga kasong kriminal laban sa inyo at kay Maria ay magsisimula na sa Lunes. Sa huling pagkakataon, tiningnan ako ni Gian. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Pagkatapos, tumalikod siya at sumunod sa kanyang ina, habang si Stella ay tahimik na sumusunod sa kanyang ina. Sa wakas, ang dambana ng aking paghihirap ay nilisan na ng mga taong nagdulot nito.
Nang tuluyang magsara ang tarangkahan, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang tahimik na nagpapahiwatig ng panganib. Ito ay isang tahimik na nagpapahayag ng kapayapaan. Lira, tapos na, sabi ni Attorney Clara at ngumiti siya sa akin. Pumasok ako sa loob ng bahay. Walang tao, walang ingay. Ang mga dekorasyon na pinili ni Stella ay hindi ko na nakita. Tila inutos ko na ipatanggal ito kanina pa. Ang bahay ay muli na ang aking kanlungan. Pumasok ako sa aking silid. Ang mga damit na nakakalat sa sahig ay kinolekta ko. Ngunit hindi para ibalik sa aparador. Ibinigay ko ang lahat ng iyon sa aking staff upang ipamigay sa mga nangangailangan. Hindi na ako magtatago sa anino ng isang pekeng kasal. Nang makita ko ang lumang jewelry box na kinuha ni Maria, kinuha ko ang susi mula sa bulsa ng aking damit. Binuksan ko ito. Naroon pa rin ang lahat, ang mga alahas ng aking ina, ang mga singsing na minana ko. Ngunit sa ilalim ng mga ito, may isang maliit na sobre na hindi ko pa napapansin kanina. Ito ay isang sulat mula kay Aling Nena. Lira, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Hindi ko alam ang buong kwento ng kasinungalingan ninyo ni Gian, pero alam kong may ginawa kang tama sa pagtahimik mo. Ang anak ko, si Stella, ay nagkamali. Ngunit ang totoo, ang pag-ibig niya kay Gian ay bunga ng panlilinlang ng mga tao sa paligid ninyo. Tinutulungan ko kayong ipasara ang kaso ni Arnel. Hindi siya ang karapat-dapat na ama sa anak niya. At ikaw, Lira, ay hindi ka nararapat sa ganitong klase ng pagdurusa. Ang bahay na ito at ang iyong kinabukasan ay sayo. Huwag mo na silang balikan. Maghilom ka na. Ang kahon na ibinigay ni Gian ay hindi kasing laki ng bahay na pinag-aagawan namin. Ngunit ang bigat nito sa aking palad ay tila katumbas ng lahat ng aking pinagdaanan. Ang kanyang huling banta, ang tungkol sa isang kasunduan, ay nagdulot ng bahagyang pag-aalinlangan sa aking nag-uumapaw na kaligayahan. Ngunit ipinasawalang bahala ko ito. Kailangan kong mag-focus sa agarang hustisya. Attorney Clara, handa na po ba ang mga pulis para sa pagpapatupad ng writ of eviction? Tanong ko, habang ang aking mga mata ay nakatuon sa aking dating asawa. Oo, Lira. Ang mga opisyal ay naghihintay sa pintuan. Sa sandaling lumabas sila, hindi na sila pwedeng bumalik sa loob. Sagot ni Clara, habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng paghanga sa aking lakas. Lumapit kami sa tarangkahan. Ang buong compound ay tahimik. Tila naghihintay ng huling akto ng isang palabas. Nakita ko si Mama Maria na nakaupo sa damuhan sa labas, hindi na nagtatangkang magpanggap na may sakit. Nakatulala lang siya sa kawalan. Tila ang pagkawala ng bahay ay hindi lamang kumuha sa kanyang pag-aari, kundi maging sa kanyang kaluluwa. Ina, aalis na tayo, mahinang sabi ni Gian habang inaabot ang kamay ng kanyang ina. Wala na tayong bahay, wala na tayong pangalan. Dahil sa'yo, Gian, dahil pinili mong makinig sa peste na yan. Sigaw ni Maria. Hindi na inalintana ang presensya ng mga opisyal. Mama, hindi si Lira ang may kasalanan. Mahina at tila nasasaktan na sagot ni Gian. Ang pagtatapat na ito, na hindi ko narinig mula sa kanya sa loob ng 5 taon, ay tila isang huling paghingi ng tawad na hindi niya kayang sabihin ng buo. Sige na, Maria, sumama ka na. Utos ng isang opisyal. Nang tumayo si Maria, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa tarangkahan. Nang makalampas siya sa akin, huminto siya. Hindi siya tumingin sa akin. Sa halip itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para sampalin ako, kundi para ituro ang aking mga paa. Lira, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Puno ng matinding puot. Ang bahay na ito ay hindi magbibigay sa iyo ng anak. Ang yaman na ito ay hindi magdadala sa iyo ng kaligayahan. Tandaan mo ang sinasabi ko. Ang taong nagmamay-ari ng bahay ay hindi kailanman makakatakas sa kapalaran ng bahay na yon. Nang makalabas na sila, hinarap ko ang mga pulis. Maari na po kayong umalis, Ginoo.
Wala na silang karapatang magtangkang bumalik. Pagkaalis ng lahat, iniwan akong mag-isa sa gitna ng tahimik na bakuran. Ang bahay ay akin. Ang kapayapaan ay akin. Ngunit ang huling banta ni Maria ay tila bumalik sa aking isipan, bumabagabag sa aking tagumpay. Dahan-dahan akong pumasok sa sala. Kinuha ko ang kahon na iniwan ni Gian. Sa wakas, binuksan ko ito. Ang laman nito ay hindi ginto, hindi alahas, at hindi rin titulo ng lupa na inaasahan kong makikita, na alam kong nasa opisina na ni Attorney Clara. Ang kahon ay naglalaman ng isang maliit na video camera at isang USB drive. Sa ibabaw ng mga ito ay mayroong isang sulat, gawa sa kamay. Lira, hindi ko sinasabi ito para humingi ng tawad. Sinabi ko sa iyo na may kasunduan tayo dahil mayroon. Hindi ang bahay ang pinag-uusapan namin. Alam ko na hindi ka nababalik sa akin. Pero, kailangan mong malaman. Ang pumatay sa nanay mo noon, hindi aksidente ang lahat. Nakita ko. Nakunan ko ng video. Nakatago ang ebidensya sa loob ng kamera. Kung kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga kaso na posibleng isampa nila, tulad ng pag-atake sa kanila, ito ang magliligtas sa iyo. Hindi ko ito ipinakita sa korte dahil natatakot ako. Takot ako sa epekto nito sa pamilya. Pero ngayon, wala na akong pamilya. Gamitin mo ito para sa iyong kalayaan. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Gian, ang huling boses sa audio log ay tila nagpako sa akin sa kinatatayuan ko. Siguraduhin mong hindi na makakalabas sa bibig ni Lira na buntis siya noong nangyari iyon. Dahil iyon ang magpapatunay na mayroon siyang buntis, hindi ko maalala. Pagkatapos ng trahedya ng aking mga magulang, ang lahat ay isang malabong bangungot. Ngunit kung totoo ito, kung ako ay nagdadalang tao nung araw na yon, ito ay nagbibigay ng isang ganap na bagong lente sa lahat ng aking pagdurusa. Hindi lang sila nagtangkang nakawin ang aking bahay. Sinubukan nilang itago ang katotohanang kaya kong magbigay ng buhay. At sa paggawa nito, sinisiraan nila ang aking dangal bilang isang ina. Kaagad akong tumawag kay Attorney Clara. Walang paligoy-ligoy. Ibinigay ko ang buong audio file at ang kahon ni Gian. Clara, kailangan nating maging handa. Hindi lang ito tungkol sa bahay at annulment. May mas malalim pa rito. May kinalaman ito sa pagkamatay ng aking mga magulang. Kailangan nating gamitin ito laban kay Arnel at laban sa mga posibleng kaso na isasampa nila laban sa akin. Sa loob ng ilang araw, nagtrabaho kami ng walang tigil. Hindi na ako nag-aksaya ng oras sa pagpapahinga. Sa halip na mag-iyak, nag-aral ako ng mga batas na may kinalaman sa inheritance at criminal conspiracy. Ang dating Lira na nagnanais lamang ng pagmamahal ay napalitan na ng isang matalinong babae na may layuning maghanap ng katarungan para sa mga patay. Inilabas namin ang ebidensya sa korte hindi para ipagtanggol ang sarili ko sa mga kasong hindi pa dumarating, kundi para buksan ang isang investigasyon laban kay Dr. Arnel, si Gian, at si Mama Maria sa ilalim ng conspiracy to commit fraud at conspiracy to commit murder. Samantala, ginamit ko ang natitirang pondo na nakita ko sa bank account na nakalista sa mga papeles ni Gian para simulan ng isang maliit na online consultation service para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at gaslighting. Isang serbisyong legal at emosyonal na suporta. Ito ang aking paraan ng pagbabayad sa komunidad at ang aking panimula sa isang buhay na tunay na akin. Ang mga araw ay naging linggo. Ang mga kamag-anak na sumuporta kay Maria at Gian ay dahan-dahang umatras nang makita nilang matibay ang ebidensya laban sa kanila. Ang pangalan ni Maria at Gian ay nagsimulang maging kasing dumi ng tubig sa kanal. Isang hapon, habang abala ako sa aking bagong opisina, isang maliit na silid sa isang pribadong gusali. Malayo sa alaala ng dating tahanan, dumating ang isang pamilyar na tao. Hindi ito si Gian, hindi si Maria, hindi rin si Stella, si Dr. Arnel.
Lira! Ang kanyang boses ay mahina, tila pagod na pagod. Ang kanyang pagiging dating doktor ay naglaho na. Ang kanyang itinatagong lihim ay nagpabigat sa kanya. Narinig ko ang lahat. Tinanggal na ako ni Gian sa kaso. Wala na akong magawa. Tiningnan ko siya. Walang galit, walang awa. Tanging pag-unawa sa isang taong nawalan ng moralidad. Doktor, hindi po kayo nawalan ng katinuan dahil sa akin. Kalmado kong sabi. Kayo ay nagpasiya na isugal ang inyong reputasyon at buhay para sa pera. At sa huli, kinuha kayo ng inyong sariling kasamaan. Ang tungkol sa pagbubuntis mo, narinig ko ang pag-amin ni Gian na hindi mo ito alam. Si Arnel, ikaw ba ang nag-utos na sabihin yun kay Gian? Tanong ko. Umiling si Dr. Arnel. Hindi ko alam na buntis ka noong namatay ang nanay mo. Ang utos ko lang kay Gian ay itago iyon dahil alam kong kapag nalaman mong may dala ka, hindi ka nalalaban para sa bahay. Magiging handa kang maging ina. Iyon ang dahilan kaya nila ginamit ang baog na diagnosis para hindi ka na maging hadlang sa pag-aari nila ng bahay. Sa wakas, ang lahat ay malinaw. Hindi lang ako biktima ng pagnanakaw at pagtataksil, kundi biktima ng isang mas malaking cover-up na may kaugnayan pa sa aking nakaraan. Ang larawang hawak ko ay tila huling piraso ng isang madilim at madugong puzzle. Si Gian, si Dr. Arnel at ang aking yumaong ama. Ang kasunduan na pilit ibinubulong ni Gian ang kanyang pananahimik sa aksidenteng kumitil sa buhay ng aking mga magulang upang paboran ang ina niyang si Maria na makuha ang bahay at ang pagtatago sa katotohanang nagdalang tao ako at nawalan ng anak sa aksidenteng iyon. Hindi na mahalaga ang mga palusot ng kanilang kasakiman. Ang mahalaga ay ang ebidensyang ito ang naging matalim na patalim na pumutol sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sa tulong ni attorney, Clara, hindi na naging bulag at bingi ang batas. Ibinigay namin ang lahat ng audio files, ang camera, at ang sulat ni Gian sa mga autoridad. Isang umaga, sa ilalim ng malamig at nakakapasong liwanag ng korte, ibinaba ng huwes ang huling hatol. Ang mataginting na pukpok ng kahoy na nagmula sa kamay ng mahistrado ay naghudyat ng katapusan ng kanilang kalayaan. Si Mama Maria, na dating nagmamalaki sa kanyang mga pekeng rosaryo, ay napahagulgol at hinimatay nang marinig ang sentensyang pagkakulong dahil sa conspiracy to commit murder at fraud. Si Dr. Arnel ay nakayuko lamang, tinatanggap ang pagkasira ng kanyang lisensya at ang pagtapon sa kanya sa likod ng mga rehas. At si Gian, bagaman naiwasan niya ang pinakamabigat na parusa dahil siya ang naging tulay upang mabunyag ang katotohanan, ang batas ng karma ay walang patawad. Itinakwil siya ng mga natitira nilang kamag-anak at ang kanyang pangalan ay naging kasing dumi ng burak sa lansangan. Naiwan siyang walang ina, walang asawa, walang kabit, at higit sa lahat, walang dangal. Lumipas ang ilang buwan na tila paghawi ng makapal na ulap pagkatapos ng matinding bagyo. Ang aking bahay ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ipinabakbak ko ang mga pader na naging saksi sa mga pang-iinsulto ni Maria. Ang pagpukpok ng mga karpintero ay tila musika ng paggiba sa aking madilim na nakaraan. Ang mga lumang kurtina na paborito ni Stella ay pinalitan ko ng mga telang may maliliwanag na kulay, hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok at yakapin ang bawat sulok ng silid. Ang bawat hagod ng bagong pintura ay tila pagbubura sa mga latay ng sakit sa aking puso. Ang bahay ay hindi na isang kulungan. Ito ay humihinga na muli. Isang dalisay na dambana ng aking kalayaan. Hindi ko hinayaang mabulok ang aking mga karanasan. Ginamit ko ang natitirang yaman at ang aking natutunan upang itayo ang kanlungan ng liwanag. Isang foundation at counseling center para sa mga kababaihang biktima ng bauhan diyadin at pang-aabusong emosyonal. Araw-araw, nakikinig ako sa mga kwento ng mga babaeng sinabihang wala silang silbi. Mga babaeng pinaniwalang sila
ang may kasalanan sa panloloko ng kanilang mga asawa. Hindi niyo kasalanan kung may asawa kayong hindi marunong makontento. Madalas kong sabihin sa kanila habang mahigpit kong hinahawakan ng kanilang mga nanginginig na kamay. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa matris, hindi nasusukat sa pasensya niya sa pananakit, kundi sa kanyang tapang na bumangon at piliin ang kanyang sarili. Ang aking sinapupunan ay hindi man nabigyan ng pagkakataong magluwal ng buhay noong araw na yon. Ngunit ang aking puso ay naging ina sa daan-daang babaeng nawalan ng boses. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa makintab na kahoy na sahig ng aking sala, nagdadala ng init na matagal kong hindi naramdaman. Nakaupo ako sa paboritong silyang tumba-tumba ng aking ina. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang halimuyak ng kapeng barako ay sumasabay sa sariwang hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Wala nang naguutos, wala nang sumisigaw, wala nang mapanuring mga matang nagmamaliit sa aking pagkatao. Marami ang nagtatanong sa akin, lalo na ang mga babaeng lumalapit sa kanlungan ng liwanag, kung napatawad ko na ba ang mga taong dumurog sa akin. Ang sagot ko ay isang tahimik at payapang ngiti. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbubukas muli ng pinto para sa mga taong sumira sa iyong tahanan. Napatawad ko na si Gian, si Mama Maria, at ang lahat ng naging bahagi ng aking bangungot. Napatawad ko sila hindi para sa kanilang ikatatahimik, kundi para sa aking sariling kalayaan. Ibinaba ko na ang mabigat na bagahe ng galit dahil hindi ko na kayang bitbitin ang lason ng nakaraan habang naglalakbay ako patungo sa aking maliwanag na bukas. Pinili kong patawarin ang kanilang kahinaan at pagkatapos ay tuluyan ko silang pinalaya mula sa aking isipan. Natagpuan ko na ba ang aking kapayapaan? Oo, nang buong buo at walang pag-aalinlangan. Ang bahay na ito, na minsang naging entablado ng aking mga luha at naging saksi sa aking pagiging bilanggo, ay muling naging isang tunay na kanlungan. Ang bawat sulok ay umaawit ng tahimik na tagumpay. Wala na ang mga anino ng panlilinlang. Ang natira lamang ay ang dalisay na pag-ibig ko sa aking sarili at ang mainit na alaala ng aking mga magulang na patuloy na gumagabay sa aking bawat hakbang. Kung mayroon mang pinakamahalagang aral na iniwan ang unos na ito sa aking buhay, ito ay ang katotohanang ang halaga ng isang babae ay hindi kailanman nasusukat sa kanyang kakayahang magbigay ng anak. Hindi tayo mga tuyong sanga na madaling baliin at itapon kapag hindi nagbunga ayon sa inaasahan ng iba. Tayo ay mga puno na may malalalim na ugat, matatag, kayang harapin ang pinakamalakas na bagyo, at kayang muling magsibol ng mga bagong dahon matapos ang pinakamalupit na taglagas. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng dangal, hindi nananakit, at higit sa lahat, hindi nabubuhay sa anino ng mga kasinungalingan. Sa paglipas ng mga araw, ang mga puting rosas na natatanggap ko tuwing umaga ay patuloy na dumarating sa aking pinto. Marahil ay mula ito sa isang lihim na tagahanga, o marahil ay mula sa isang taong nagmamalasakit mula sa malayo. Ngunit hindi na ako naghahanap ng kasagutan kung sino ang nagpapadala. Ang mahalaga ay alam ko na ngayon, sa buong puso ko, na karapat-dapat ako sa bawat bulaklak, sa bawat pag-aalaga, at sa bawat mabuting bagay na iniaalok ng mundo. Hindi ko na kailangan ng ibang tao upang patunayan ang aking halaga. Ako si Lyra, minsang hinusgahan, minsang nadurog, ngunit ngayon ay buong-buong bumangon mula sa sarili kong mga abo. Ang huwad na hatol na ipinataw nila sa akin ay hindi naging katapusan ng aking kwento. Ito ay naging pasaporte ko patungo sa tunay na kalayaan. At sa kwentong ito ng aking buhay, natutunan kong ako at ako lamang ang nagmamay-ari ng huling salita.